titingnan natin ang sitwasyon mo para malaman natin kung yung card na to ay para sa'yo. Okay. Overall energy mo, collective, is you are in a karmic relationship. Okay. Tingin mo, lesson mo naman yan. Okay. Na pinagdadaanan sa ngayon. Meron kang soulmate na tinitingnan, na tingin mo ay kalahati ng puso mo or potential romantic partner mo. Pero, naka-block off ka ata rito, kaya nasa karmic ka ngayon. Kaya tinitingnan mo ngayon yung sitwasyon, sitwasyon niya through online, okay? You might be using fake accounts or information about that person. So, yep. Tingnan natin ang anong magandang gawin ng aking collective para ma-approach niya yung tao na to. Please, Tarot Angels, give me 3 cards. Anong magandang gawin ng aking collective para ma-approach niya ang tao na to? Thank you so much. And one last card, Tarot Angels. One lang eh. Wow, overall energy, kailangan mong gumawa ng desisyon, no? Syempre, no? Nga naman. So, kung ang decision mo is parang maghintay, hindi yata mangyayari yun. Parang naghihintay ka ng pagkakataon, no? Na makausap yung taong to, no? Nga lang, hindi yun mangyayari. Kailangan ikaw ang gumawa ng desisyon. It's either na sabihin natin na kahit na magkaroon man kayo ng pagkakataon na makita sa isang lugar, kung hindi ka gagawa ng desisyon para makipag-usap sa kanya, wala din mangyayari. Maaari kasing you're still in a karmic relationship dahil nakalagay dito yung divided loyalty into relationship. You should decide kung saan ka muna makikipagrelasyon, no? Sa sarili mo ba? Sa karmic? O dun sa taong mahal mo? It always comes first is you. Don't ever try to choose other person, kahit mahal mo pa or karmic mo pa, dahil kailangan kilalanin mo muna yung sarili mo, no? Na kung yun yung para sa'yo. Kasi kung pipilitin mo lang yung sarili mo sa mga bagay na hindi para sa'yo, makakasakit ka rin ng ibang tao. So, dapat alam mo kung anong klaseng pagmamahal ang gusto mo. Yeah, andito nga yung healing. So, kailangan mong pakalmahin hindi ang sitwasyon, dahil tingin ko napakatagal na nung nangyari to, no? Yun yung nararamdaman ko. Kailangan mo magkaroon ng healing. Pakalmahin ang sarili mo. Dahil hindi mo alam kung ano ang gusto mo. Parang ikaw yung tao na gusto mo deserve mo ng maging ganito ang buhay, parang kasi ginawa ko to or ganyan. Hindi ko masabi kasi ikaw yung nasa posisyon na yan. Pero ang alam ko lang, you choose your heart. So, kung masaya ka ba sa pinagdadaanan mo na hardship? Kasi lahat tayo may pinagdadaanan. But I choose my heart. Okay? So, kailangan mo maging fearless. Maging warm din at free spirit. Kailangan mo rin maging open-minded, no? Sa mga bagay na
para sa'yo. Kasi parang tingin ko, akala mo nakakatulong ka sa mga ibang tao, hindi mo alam, mas pinabibigat mo yung sitwasyon, halimbawa ng karmic mo. Okay? Habang pinapaasa mo na siya pa rin ang mahal mo, or sabihin natin kung hindi man to love, habang pinapaasa mo na nandiyan ka palagi, ang mangyayari dyan, they will never grow, hindi kayo mag-change, at lalong bibigat ang sitwasyon mo. So, ang tingin ko, yan ba ang gusto mo sa sarili mo? Yan ba yung hardship na gusto mo sa sarili mo? Hindi ko rin sinasabi na i-choose mo yung tingin mo na may romantic na feelings ka doon, kasi you are unhealed person. At ang wala sa'yo, kukunin mo sa kanya. So, kailangan mong mahalin ng sarili mo, no? Kailangan mong intindihin ang sarili mo. Kasi kung hindi, ang mangyayari doon, sasaktan mo siya. Akala mo pagka nakipaghiwalay ka, na clean slate ka dito, hindi ka healed, pupunta ka rito, magiging codependency ka at kukunin mo even though, hindi mo meant yun. So, you have to learn about yourself para malaman mo kung anong klase pagmamahal ang gusto mo, no? See, hindi ko kasi talaga tinitingnan ng card score. So, kailangan mo mag-soul searching. Kasi kailangan mo ng inner guidance at self-reflection mo. Ngayon, kung hindi mo tatanggapin yung mga bagay na nagawa mong mali, dahil ang tingin mo, sapat na yung karmic lesson na pinagdaanan mo, no? Mahihirapan ka maging masaya. At hindi mo may bibigay yung happiness ng partner mo. Okay? Or yung taong minamahal mo. So, kailangan maging masaya ka muna at your own. Kasi kung hindi, pares, kahit nasabihin mo yung soulmate mo, ida-drag down mo rin siya. So, gusto kita bigyan ng happy ending, pero sabi ko nga, ikaw lang makakapagbago ng sitwasyon mo base sa desisyon mo sa buhay. Don't take shortcuts. Yun din yung naririnig ko, no? So, tingnan naman natin ang payo ng guides ko sa'yo, aking collective. Please give me 3 cards na pwedeng magamit ng aking collective. Dalawang hermit card. Na ito. Virgo might be resonate. So, ikaw nga ang susi, ang may hawak ng bagong tahanan na bubuksan mo. Pero sana, ito yung tahanan na pwede mong tawagin na sa'yo lang sa ngayon. Dahil kung ibang tahanan ang wawasakin mo, dahil lang tingin mo sapat ang pagmamahal at hindi mo ginampanan ng paghihil, tingin ko magkakaroon kayo ng hindi magandang outcome. There will be support. I-guide ka ng mga guides mo sa destination mo, no? Kaya huwag ka matakot na mapag-isa, dahil tingin ko kahit na mapag-isa ka, mas mamahalin mo ang sarili mo. Yes, makikita mo parang nanghihina ka at kailangan mo ng someone, don't. Dahil pag minahal mo ang sarili mo, doon mo malalaman kung ano yung home mo. Okay? At doon ka mas magiging kalmado. Okay? So, make a better choice, my collective, and bye.